May papagawa ako, siguradong matutuwa ka. Mas maligaya yan kaysa makipagsuntukan ka sa ibang tao. Nabuhay ang kuryosidad ni Moymoy nang marinig ang sinabi ng matanda. Sinundan niya ito sa kwarto. May kinuha mula sa lumang kaban. Isang kwintas na hugis pangil ang palawit na batong itim. Si Lolo Simon mismo ang nagkabit nito sa kanyang leeg. Kunot-noo siyang napatingin. Siguro naman alam mo na ang tungkol sa pambibiktima ng aswang sa iba't ibang panig ng bayan. At dahil matapang ka, malakas din ang kamao mo, sigurado kong matatalo mo ang kalaban. Moymoy, sa puntong ito, hindi na ordinaryong tao ang makakapalitan mo ng suntok. Aswang na. Mga halimaw na nanggugulo sa lugar. Naiintindihan mo ba? Blankong napatitig si Moymoy sa matanda. Hindi malaman kung ano ang isasagot o magiging reaksyon. Marinig lang ang salitang aswang. Kinikilabutan na siya. Isang beses siyang nakaengkwentro nung dumayo sa ibang bayan upang lumaban sa boxing kasama ang kaibigang si Toto. Nakasalubong nila ang nilalang sa daan. Halos mahimatay sa sobrang takot. Kung hindi lang sumunod kagad ang grupo ng mga tambay na nanonood ng boxing, malalagot sila sa mga sandaling iyon. Umalis ang aswang nang malamang maraming nakasunod. Huwag mo sabihing naduduwag ka. Ang tikas ng tindig mo, ang lakas ng kamao, tapos matatahimik ka kapag nakarinig ng aswang. Hoy, dapat hindi lang sa loob ng ring matapang, hanggang sa totoong buhay din. Gamitin mo yung lakas mo sa ipapagawa ko. Kapag nagtagumpay ka, meron kang premyo. Nabuhayan ng loob si Moymoy nang marinig ang sinabi ni Lolo Simon. Hindi na nagdalawang isip, kagad nang pumayag. Ay sus, yun lang naman pala eh. Saan ba nagtatago yung aswang na yan? Bibirain ko. Aba, kita mo nga naman, talagang mayabang ka. Moymoy, hindi ito basta laro. Seryosong bagay ito, kaya umayos ka. Mamayang gabi, unahin mong puntahan ang Barotac Nuevo. Ikaw na ang bahalang maghanap kung saang parte ng lugar matatagpuan ng aswang. Isang babae, maganda kapag nasaan yung tao. Pero wag kang magpapadala sa ganda. Makamandag yon. Grabe naman, Lolo. Hindi naman ako mahilig sa babae para maakit kagad. Ay, tigil-tigilan mo ko. Parang hindi mo hinabol yung anak ni Kapitan dati. Unang kita pa lang nagustuhan ka agad. Tumigil ka lang kasi nalaman mo may kapansanan eh. Eh nako, basta, yan ang una mong lakad mamayang gabi. Magpahinga ka at maganda. Mahirap yan. Etong kwintas, Lolo Simon. Para saan naman to? Kaninong ngipin ba to? Ang itim, di ba to nagsisipilyo? Ikaw, lokong bata to, hampasin kita ng tungkod eh. Hindi yan ngipin. Lokong bata to. Pangil ng kidlat ang tawag dyan. Ginagamit ng mga tingero at manunugis para puksain ang aswang. Isa sa pinakamalakas at mabisang panlaban sa kampo ng kadiliman. Tutulungan ka niyan sa bawat laban mo. Umayos ka lang para magkamabutihan kayo. Isang maling gamit, pwede kang talikuran ng mutya. Naging seryoso si Moymoy. Alam niyang hindi nagbibiro ang lolo sa ganitong usapin. Hindi lang basta manghihilot si Lolo Simon. Tumutugis din ang aswang. Marami nang napuksang nilalang. Ang pangil ng kidlat ang ginagamit nito. Ngayon lang niya nalaman ang tungkol dito dahil hindi ganon kainteresado noon. Inakalang normal na kwintas lamang. Pagsapit ng hapon, bago dumilim lumakad na si Moymoy. Pinuntahan ng nasabing barangay. Pagkarating, hindi malaman kung kanino magtatanong. Maraming mga tambay sa labas ng tindahan, kaso lang nagdadalawang isip na lumapit. Namukaan ng isa. Nakalaban niya sa boxing ilang buwan na ang nakalipas. Wala namang naging problema habang nagpapalitan ng kamao sa loob ng ring. Nagkaaberya lang pagkalabas dahil nangialam ang ama. Hindi siya nagpatalo kaya nakatikim sa kanya. Ilang linggong nanatili sa ospital dahil sa lala ng lagay. Teka, Mari.